Okay, good morning mga ka-riders. Nandito ulit tayo sa Motorstar Santa Cruz Laguna branch. At meron tayong naispatan na isa na namang unit ng motorsiklo nila. Okay, kung di ako nagkakamali, ito po yung Motorstar Nicest 110cc. Okay, bali 2018 pa po lumabas tong motorsiklo na to. Pero dahil dito sa kanyang projector lamp na headlight, medyo na-attract tayo. Kaya tingnan natin, baka meron pang nabago sa kanya ngayong 2023. Bali may nauna pa pong version dito sa Motorstar Nicest 110. Yun nga pong version 2 and 3. So ito po yung latest, itong Nicest 110R. Kaya ito ho ang ating i-review ngayon. Ito available po sa kanya yung glossy red. And then ito yung nasa dulo po, yan yung glossy blue. Then may dalawa pong available na kulay, yung glossy black at glossy orange. Alam nyo mga ka-rider, sa panahon ngayon napapansin ko marami pa rin na bumibili ng mga 110cc. Kasi nga po tipid po ito sa gasolina unlike sa 125cc. Siguro isa po yun sa dahilan kaya marami pa rin pong tumatangkilik sa mga mababang displacement na made in China ng motorsiklo. Sa panahon ngayon mga ka-riders, nakakatuwa kasi very healthy ang competition ng mga motorsiklo na kahit mababang displacement po, na-upgrade na rin. Kaya tayo po ang magbe-benefit nun dahil sa murang halaga, nakakasabay tayo kung ano man yung uso o ano man yung mga bagong mga technology para sa motorsiklo natin. Pagdating naman po sa kanyang dimension, medyo may pagka-similarity siya sa Suzuki Raiders 150. Then napansin ko dito sa kanyang single exhaust pipes, stainless na po yung kanyang heat guard kaya hindi tayo mapapaso. At the same time, malinis siya tignan. Quick specs naman sa kanyang engine, bali 4-stroke, single cylinder, 2 valve, and then air-cooled pa po ang kanyang cooling system, carburetor type pa rin po ang kanyang fueling system, and then ang eksakto naman po niyang displacement ay 107cc. Kaya kung ang hanap nyo pong motorsiklo ay yung pang service araw-araw, magaan, matipid sa gasolina, maporma, ito na po ang Nicest 110R. Then bukod po pala dito sa kanyang projector type na headlight, napansin ko yung kanyang turning signal ay LED na rin po. Bumagay naman dito sa kanyang pinakamuka na para bang ulo ng robot ang itsura. Okay, layo muna tayo at baka biglang mag-transform itong motor na to. Okay, i-check naman natin yung kanyang taillight. Ayan, bali lamp pa rin po dito sa kanyang signal light. Ayan, pati taillight po, stoplight, ayan, lamp naman. Pero okay lang po yan. Ang importante po ay hindi pundido ang bumbilya para pag titigil tayo ay visible po sa nasa likuran natin. Okay, naka-dual shock absorber na pa po ang kanyang rear suspension. Okay, lagi natin tatandaan, 2 is better than 1. Mas maganda po pag dalawang suspension. And then pagdating po dito sa kanyang mag wheels, naka glossy black po ang kulay. And then sa sukat naman po ng kanyang gulong, 2.75 by 17. So kung naliliitan pa po kayo dito, pwede po itong palitan hanggang 3 ang sukat. And then tube type pa rin po siya na Wanshing ang kanyang brand. Of course made in China. Para sa akin po, mas maganda bumili tayo ng extra interior para in case of emergency, meron tayo agad pamalit. Chain drive naman po ang kanyang drive type. Kaya minsan napapaisip po ako, parang gusto ko na bumalik talaga sa dekadena kasi ang mahal po talaga ng fan belt sa experience ko sa ating Maxi Scoot. Nakailang palit na tayo. Kaya dito, bago naman siguro maputol to taon ng bibilangin. Alagaan lang natin sa linis. Sigurado tatagal po ang dekadena at syempre less maintenance pa po ang gantong motorsiklo. Okay, napansin ko yung kanyang mga decals dito sa kanyang side profile. Unang-una dito po sa left side, ito nandito po yung logo or emblem ni Motorstar na Agila. And then dito meron pong RR speed. Hindi lang natin ko alam kung ano yung RR. And then ito po sa likod yung kanyang model name na Nicest 110R. Then nga pala itong kanyang gulong sa harapan, bali may sukat po na 2.50 by 17. And then mapapansin natin dito sa kanyang front fender meron pong side reflector. Maganda talaga ang kulay blue. Kitang kita lalo na sa umaga. And then telescopic fork po ang kanyang front suspension. At ito grabe, ang ganda ng kanyang single disc sa harap. Ang laki po ng shape. Kaya mapapagkamalan mo talaga itong Raider 150. Balik tayo sa likod. Nalimutan natin yung kanyang rear brake ay drum naman po. Although hindi po digital ang kanyang instrument panel, pero okay na po itong analog at accurate din naman po ito. Okay, dito po dalawang bilog na maliit. Ito po yung fuel indicator. Ayan.
And then dito po ang speedometer sa right side, and then yung odometer sa gitna po, and then turning signal ito po sa taas, and then yung gear position, ito yung letter N po, and then yung kanyang high beam and low beam indicator. Switch po ng headlight and park light, at saka yung switch off nandito po sa kaliwa. And then ito po, itong button na red, ito po yung high beam, low beam, turning signal dito po sa gitna. And then sa pinakababa po yung kanyang busina, and then choke sa pinakailalim. And then dito po sa right side, ito po yung kanyang push button. And then meron po siyang hazard, po, taas. Ayos. Okay, check natin yung kanyang fuel tank at U-box. Kaya lang hindi ko magalaw ng matanggal itong sususi. So tingnan na lang natin yung mga ribbon nitong Nices 110. Okay, ito po pala yung ibang kulay. Ito yung kulay orange ng Nices 110, and then ito yung black. Okay, ito bukas na to na-check ko kanina. Ayan, meron pong 3.5 liters na fuel tank capacity itong Nices 110. Kasama na po dun yung 0.8 liters na reserve niya. And then ito sa kanyang meron naman U-box pero maliit lang po. Ayun, dito rin nakalagay ang battery. And then sa kanyang top speed umaabot po ng 80 kilometers per hour. And then sa kanyang fuel consumption nasa 52 kilometers per 1 liter. Kaya tipid pa rin po itong Nices 110. Okay, napansin ko medyo mababa po ang kanyang ground clearance at seat height. Okay, dito sa kanyang upuan, although ordinary lang po yung upholstery na ginamit, pero mababa po siya. Kaya ito, sukatin na natin. Ayan na, naka center stand pa po yan, kaya medyo nakatiyad tayo. Okay, dito sa baba po ang makikita natin. Ayan, maganda, merong rubber yung kanyang pinaka preno, itong kanyang rear brake. Ayan, hindi tudulas ang ating paa. And then nandito po yung kanyang kickstart. And then dito sa kabila yung kanya naman pong gear. Ayan, primera, segunda, tercera, kwarta. Okay, 4 speed. Ang cute ng kanyang manibela, hindi malapad, eksakto lang sa level ng ating tuhod. Okay, sa turning radius, yun lang, medyo lapat po sa ating hita, pero hindi naman po siya sikip. Eksakto lang din, ayan. Okay, tinanggal na po natin sa center stand. Okay, tayo po ay 5'8". Ayan, lapat ang ating paa. Medyo nakabaliku pa ang ating tuhod. Magkabila po. Okay, tatayo tayo ha. Ayan. Abot na abot po. Okay. Ang seat height po niya ay nasa 760 mm. And then sa ground clearance po ay nasa 140 mm. Okay, unahin natin testingin ang kanyang suspension. Okay, ang malambot na nararamdaman ko ay yung upuan. Ito ang kanyang upuan ng malambot. Pero sa shock, mukhang hindi po siya na-bounce, pero ayos naman. And then sa kanyang preno, unahin po natin dito sa harap. Ayan, naka-tiles po kaya medyo sumasabit. Pero makapit din naman. Okay, then sa kanyang rear brake, dahil makabuelo dali ha. Ito. Okay, ay makapit din naman ang rear brake.
ka-riders, lilinawin lang natin na ito pong mga nakabukod dito, repo na po ito. Bali, ito po yung mga naunang version. Ito po yung nicest 110 2 and 3. Pero doon po sa mga interesado dito sa repo, ito po, straight monthly na siya. Wala na kayong idadaan. Bali, sa 3 taon, ito po ang kanyang price. Nasa 2438 sa 30 months, 2771 at sa 2 taon po or 24 months, 3272. Okay, andun pa rin po yung kanyang rebate na 300 kapag dito kayo nagbayad at sa bangko naman 400 ang rebate. Bali ba iba po silang presyo, depende po siguro sa kondisyon ng motorsiklo. Ayan, dito straight monthly 1733 and doon dito po 2000 straight monthly. Pareho sila. Then dito 17 months 2073. At dito sa kulay black naman po, ito medyo bago pa po ito, kaya mataas pa ang presyo. Sa brand new po ng nicest 110R, 46,000 po ang kanyang price. And then magda-down po tayo sa installment, 2,720. Then sa 6 na buwan po, 8,815. Sa isang taon, 5,058. And then sa 18 months, 3,806. Sa 2 taon naman, 3,180. Sa 30 months, 2,804. And then sa 3 taon po, 2,504. And then ito po yung kanyang rebate. Okay, kontakin nyo lang po itong number na to in case na interesado po kayo. Kaya, salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli mga ka-riders. Like, comment, and subscribe sa ating channel.